Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Dr. Type lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod si Dr. Irene Lim ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin dyan. And yung mga hindi nyo po naintindihan, pwede nyo pong ulit-ulitin dyan. No? Yung atin pong anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee. Naka 5+1 po tayo. So, libre po ang isa pag bumili ho kayo ng 5. Grab the opportunity until supply last lang po yan. No? Pag ubos na po, balik ho tayo sa dati. No? Ang hahanapin nyo po sa Shopee, IV anti-aging soap and IV whitening soap. So, napakabisa po niyan na pangbanat ng skin at pambawas po ng wrinkles. No? So, yung mga elderly po namin, hindi lang ho yan sa mukha ginagamit, sa buong katawan. Kasi pati yung mga braso nila, kamay, yung binti nila pa, yung mga nakalabas, babanat po. So, of course, they look younger. And yung mga gusto hong magpaputi, very effective po yan. Siyempre kahit pareho kayo ng ganda, pareho kayo ng talino, ang mas maputi po lamang po palagi. Ha? Hindi ito nakaka-dry ng skin at gawin nyo na itong pang regalo man lamang po sa inyong sarili. Ha? Na even sa skin man lamang ginagamitan nyo ang sarili ninyo ng something special. No? Ito naman affordable. So wag nyo gamitan ng harsh. Ha? Bactericidal soap ang inyong skin, no? At magdadry yan, kukulubot. Tsaka yung mga sabon may pamatay ng germs, tsaka yung iba skin whitening, super nakaka-dry po yan, no? So, syempre pag kulubot ang skin ninyo, tapos iitim siya, pagkakulubot siya, no? Of course, you will look older. So, ayun pagka maganda ang skin ninyo, napapatingin ang tao. Ha? Yung sa atin pong promo, so uunahin ko na pong sabihin na starting this day, close na po ang promo sa high dose vitamin C. So siguro naman nakapag-prepaid na yung mga iba, no? Para matuwa pa rin kayo. So, ang ipopromo po natin simula sa araw na ito ay yung atin po uling laser. So, discounted po ang ating laser. So, yan po ang i-avail ninyo habang bukas pa po. No? So, anytime po, pwede rin po namin yung i-close. No? So, makiagaw na po kayo. Wala expiration yan kahit kailan ninyo gamitin. So, transferable din po yan. No? Sa ngayon po, open pa naman ang ating free check-up. So, free urine and sugar testing. So, wala pa pong bayad ang konsulta. No? So, makiagaw na po kayo. Pati yung sa anti-aging, yung sa soap po natin, makiagaw kayo. Marami na kasing nag-avail. Baka konti na lang yung supply natin. No? And ito free check-up, medyo nakaka 2 weeks na rin po tayo. So, anytime pwede itong mag-close, makiagaw na po kayo, magpalista na po. Sino ba ang dapat magpa-check up? Hindi lamang yung may nararamdaman, pati walang nararamdaman. Bakit? Yung mga naka-maintenance ng high blood, diabetes, yung may lahi na stroke, heart attack, all the while kala nyo maintain ang BP ninyo.
Meron hong mga maintain ang BP pero maraming bara. To prevent stroke and heart attack, magpa-vector scan na ho kayo. Habang free po ang check-up, makita ho ninyo kung barado ang circulation ninyo para hindi na ho kayo mauwi sa stroke and heart attack. Alam nyo namang hong napaka-tridor ng dalawang sakit na yan, no? Yung mga may diabetes naman din po, magpa-check up na po kasi kung hindi ho kontrolado ang sugar ninyo, ayan ho, pwede kayo mauwi sa dialysis, paglabo ng mata at sakit sa puso. Ngayon, sa vector scan po, wala pa ho kayong diabetes. Mauuna na ho si vector scan na magsabi sa inyo na kayo ho ay papunta sa diabetes. Another thing, yung tungkol po sa walking pneumonia. Kahit po wala kayong nararamdaman, magpa-check up po kayo dahil karamihan ho sa elderly and diabetic patient, napakarami ho dinadapuan ng walking pneumonia and this is very fatal and deadly. Wala hong simptomas, walang nararamdaman, walang sipon, walang ubo, wala hong kahit na ano, no? Pag inoscultate ho ang likod, ang baga, ayun ho, maraming crackles, no? Chest x-ray, wag nyo hong asahan yan at ang accuracy ho niya napakababa. Pwede hong may walking pneumonia kayo pero negative ho ang chest x-ray ninyo. Marami na hong nadisgrasya sa ganyan, inasahan ho ang chest x-ray, no? Si walking pneumonia ho, andyan lang sa paligid natin and this is airborne, no? So, sa hangin po, no? So, kahit ho sino pwedeng magkaroon nito. Yun nga po, napaka-tricky niya kasi wala kayong nararamdaman. So akala nyo everything is okay. Then yung pala ho, may nagtatago hong pulmonya sa inyong baga. Then bigla na lang ho kayong gigising isang umaga, naghihingalo na po kayo, hirap na hirap hong huminga. By the time ho, pag dyan pa lamang kayo pupunta sa ospital, it is too late for intubation na ho ang status nyo niyan dahilan sa bagsak na ho ang oxygen nyo niyan. Pag bumagsak ho ang oxygen, ibig sabihin sira na ho ang puso ninyo. So kahit ho wala kayong nararamdaman, magpalista ho kayo ng check-up to rule out what? Walking pneumonia, baradong puso, prone to stroke and heart attack. Kahit ho normal lang BP, may mga lahi ho ng diabetes, wala hong symptoms. So mauuna ho, makikita yan sa vector scan kung papunta na ho kayong diabetes, no? Pero actually ho, normal pa ang mga FBS ninyo. Nauuna po lagi sa vector scan. So, lagi nyo hong isipin na ang health prevention is much cost-effective ho kaysa sa yung may sakit na kayo. At yung lahat naman ho ng sakit na aagapan. Pag early catch, paano nga ho makakatch early kung hindi kayo nagpapacheck up? Huwag nyo hong ibase sa simptomas. Yan hong yung 4 na sakit na binanggit ko sa inyo, wala hong simptomas yan. Yung stroke, heart attack, yung papunta ng diabetes. Kahit nga diabetic na, minsan wala pa hong simptomas. Also, yung walking pneumonia. Yan ho, napakarami po talaga, no? Kasama ho ang free urine and sugar testing. So, mahuhuli na ho natin kung diabetic kayo, no? Yung atin hong detox protocol still by 2+1. If you avail to detox, free ho ang free ho ang vector scan or 1-day blood cleansing. Or if ang inavail ho ninyo is 1 detox and 1-day blood cleansing, si vector scan ho ang free. And yung mga gusto hong, if you want to look and feel 5 to 10 years younger, yung atin kong anti-aging protocol and pampabata, pampalakas, pampaganda. And actually ho, hindi lang naman tayo concerned sa outside physical look. But of course, pag bumata ho ang cells ninyo, then functionally ho, babata din ho yung pakiramdam ninyo, pati ho yung mga sakit ninyo, mababawasan yan, yung mga comorbidities ninyo. Of course, ayan po, close na po ang high-dose vitamin C. Ang nakapromo ho natin ngayon is laser, no? Ayan po, ang laser, tricolor po ang ating laser, latest from Russia. So, 3 kulay po. Ang red light is for circulation para ho ma-improve ho yung mga malalapot na dugo at yung mga may bara. Blue light ho for antimicrobial. So, nakapapatay ho ng mikrobyo. Hindi lang ho bacteria, pati virus, fungus, protozoans, and other parasite. And yung green light po is for
pampalakas ho ng immune system and oxygenation. So isa lamang ho yan sa blood cleansing natin ginagamit. So still of course, nandiyan po ang ating ultraviolet, yung atin pong ozone, and also yung atin pong high dose vitamin C. But of course, ang nakapromo po ngayon is IV laser, no? So yan ho lahat is what? Yan ho ay walang expiration kung kailan nyo gustong gamitin, at yan ho ay transferable, so pwede nyo ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. So i-prepaid na po ang IV laser, atin pong anti-aging protocol, and yung atin pong detox protocol, no? So ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa asthma. Kaya po natin ito i-discuss uli. Napakarami ho kasing pasyente ang nagsasuffer ho sa asthma. Pwede naman ho itong magamot permanently. Ang nangyayari ho kasi yung may mga hika, habang buhay ho naka-maintenance sa steroid and bronchodilator. Pagka hininto ho, ay babalik ho yung hika. While, ayan po, ang hindi ho kasi natutumbok yung talagang root cause ng hika. Babanggitin ho natin uli, ang may hika ho, ang isa sa pinaka-root cause ho niyan is eggs ng ascaris na punta ho doon sa airway, sa baga. Yan ho ay nagkakos ng bronchoconstriction, so sumisikip ho yung daanan ng hangin. Pag ginamot ho, bronchodilator like salbutamol, bubuka, luluwag ho yung daanan ng hangin, and steroid, anti-inflammatory. Kaso ho, pagka nawala na ho yung epekto ng gamot, babalik ho siya, sisikip ho uli. So, panghabang buhay ho ang pasyente, naka-maintenance. So, marami na ho kaming pasyenteng nagamot dyan. And ganito ho kasi yan. Yung itlog ho ng ascaris, ang ascaris ho is a kind of round worm, no? So, ang life cycle ho niyaan, yung eggs, no, dadaan ho kasi sa baga. And if it so happen na mahina ho ang resistensya ng inyong lungs, hindi na ho siya nakakaalis doon, natatrap na ho siya doon. So, in that sense, ayan, yung mga exong yon ang mag-i-irritate. Yung irritation ho kasi doon sa airway, sa lungs, yun ho ang nagkokos ng bronchospasm. Pag nag-spasm po yan, magbo-bronchoconstriction, sisikip ho, hihikain ang pasyente. No? Kaya ho yung ibinibigay naming emergency gamot dyan, kay maintenance, kay during acute attack is what? Pangbuka nga ho ng airway, which is bronchodilator, like salbutamol, terbutaline, and others, and steroid to prevent inflammation, to prevent bronchospasm. At yung nagspasm naman ho, kumipot na, ibubuka ho yun ng bronchodilator like salbutamol. So, naintindihan nyo? Kaya lang ho, siyempre, pagbagsak ng gamot, balik ho sa dati. Dahil ando doon pa rin ho yung pinaka-root cause, which is eggs ng ascaris. So, pag gusto ho gumaling ng permanenteng galing, or yung tinatawag ho nating cure. Kasi nga ho, ang nangyayari, hindi naman cure band-aid treatment lang po ang nangyayari. No? Kailangan ho, mag-undergo ng detoxification program and blood cleansing program. Bakit po? Sa detoxification program ho, plus yung atin hong Rife machine, no? Ipo-program ho sa Rife machine yung parasitism, especially roundworm. Mapapatay po yung mother parasite sa digestive system. At yung blood cleansing naman ho, ang papatay at Rife machine doon ho sa mga eggs ng ascaris na nandoon po sa lungs. So, unless mapatay ho yung mother parasite sa digestive and eggs of ascaris po doon sa lungs, habang buhay ho ang may hika. And of course, ang parasitism ho is what? Dumadami ho yan, nagmumultiply ho yan, no? May mga pasyente ho na palagi na lang hong nadadiagnose na may asthma. But in reality ho, hindi na ho siya asthma. Actually ho, walking pneumonia na ho siya, na natatakpan lamang ho
yung hirap nilang huminga galing sa asthma dahilan sa pag-inom ho ng bronchodilator at steroid. Pero ho, ang reality, hindi na ho siya asthma. Crackles na ho ang nandoon sa lungs, hindi na ho wheezes. Palagi na lamang ho ang diagnosis asthma. But in reality ho, crackles na yung nasa likod, hindi na ho wheezes. Hindi ho kasi mawawala o magagamot ng bronchodilator and steroid ang walking pneumonia. Kailangan nyo ho dyan ng magaling na antibiotic. At saka kung may halo hong viral, kailangan nyo ho ang blood cleansing namin. So, nalilinis ho ang dugo sa blood cleansing po. Lahat ng klase ng mikrobyo mapapatay ho. Pati mga itlog ng bulati ho, makakapasok ho yun sa lungs. And sa detox ho, ayan ho. So yung mother parasite ho, tatamaan po yan. No? Pag hindi ho yan ginawa ng pasyente dahil hindi ho yan alam ng marami, sorry po, habang buhay po kayo sa hika. And ang may hika ho, pag inatake yan, pag nagkataon na sa malayo kayo, walang butika, nakalimutan yung gamot. So, ayan po, sa sinamaang buhay, sa sinamaang palad, pwede rin ho yung ikamatay ng pasyente. And marami nga ho kaming nahawakan na pasyente lately na naka-maintenance ho sa panghika. But, ang narinig ko ho sa likod, sa auscultation, hindi na ho siya hika walking pneumonia na ho siya, na nairaraos lang ho doon sa iniinom nilang maintenance na gamot. But in reality ho, may pneumonia na ho ang pasyente. Kaya, kailangan nyo hong magpa-check up. Yung mga gusto pong gumaling sa hika, magpalista na ho kayo para magamot kayo ng talagang cure, permanent, at ayan po. No? So, habang free ho ang ating check up. But, of course, hindi ho magic na nagpa-check up kayo, magaling na kayo. Siyempre ho, kailangan yung magpagamot. Ayan pa ho, isa pa ho yan sa sasabihin ko. Hindi naman ho tayo lahat mag-i-stop sa check-up. Kaya nga ho kayo chine-check up para alam nyo kung anong gagawin ninyo na treatment. So, pagkatapos ho ng check-up, magpa-treatment ho kayo para ho gumaling kayo. Hindi ho nakakagaling ang check-up. Yung treatment ho, nasasabihin ko sa inyo, yun ho, doon kayo gagaling. So, kaya nga lang ho, marami ho kasing sakit. Ang puro band-aid treatment lamang ho ang nagagawa. Dito ho sa amin, yung root cause ang i-address. Talaga hong word na cure. So, pati ho yung may mga, yung may mga high blood, diabetes, yung iba pa kung yung gustong makaalis sa maintenance, no? And also yung may mga kidney stone, gallstone, barado ang puso na ayaw magpa-opera, yung mga dinadialysis po, at yung mga tumataas pa lang ang creatinine na ayaw hong ma-dialysis. May protocol po tayo dyan, no? Huwag nyo na hong hintayin na mag-total shutdown ang kidney ninyo. Kasi pag nag-total shutdown ang kidney ninyo is what? Kidney transplant na po kayo. Akala nyo okay na kayo pag na-kidney transplant kayo. Hindi po. Kasi iinom ho kayo ng immunosuppressant, pang-suppresso ng immune system ninyo. So kayo na ho ang bagsak ang resistensya na maubuhan lang ho kayo. Eto na, kayo na ho ang may ubo. At ang posible nyo pa hong ikamatay dyan is pulmonya na naman. No? Hindi ho yung sa CKD ninyo. Now, kahit ilang beses ho kayong palitan o i-transplant ng bagong kidney, kung yung root cause ho ng pagkasira ng kidney ninyo hindi na-address, masisira po uli yung bagong transplant ninyo. And yung may mga ascites, yung may fatty liver, kaya ho nating ibalik yan sa normal liver. And wag nyo na hong hintayin na yung fatty liver ninyo ay mauwi ho sa cirrhosis. Yung alam nyo naman ho na kayo ay matagal na uminom, no? So, yung mga matagal na nigarilyo, yung mga drug addict po, so kailangan nyo ho ang detoxification program para maalis ho yung mga drugs, toxins sa katawan ninyo para ho makapag-start kayo ng panibagong buhay. Kailangan ho tinatanggal yan para matanggal ho yung withdrawal symptoms ninyo. Hindi ho kayo makaramdam ng panginginig, no? Pinagpapawisan, masama ang pakiramdam, at nawawala ho yung cravings ng paghahanap ho uli ng drugs, no?
ayaw naming ma-ospital kayo dahil talaga malaki ang gastos. Pag tag pa lang sa inyo ng name tag ninyo sa emergency room, 3,000 na yun. Kaya may nilapat sa inyong gamot kay wala, 3,000 na yun, no? So, pera pa yung kwarto ninyo araw-araw, yung professional fee ng doktor, yung mga laboratories ninyo, at yung gamot ninyo, no? Times 3, times 4 po ang presyo niyan pag sa ospital yan inilagay sa inyo. Halimbawa 25 pesos ang presyo niyan pag kayong bumili sa butika. Pag sa ospital yan, 100 po yan. Naget nyo? Times 3, times 4 po ang presyo pag sa hospital. Health prevention pa rin ang best investment natin. So, samantalahin nyo na tayo ay nasa free check-up. So, magpalista na kayo and una-unahan na lamang po. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 1656. Doc, nagpa-check up ako sa aming barangay. Reseta sa akin, Melofar. Okay man. Kung mag-ubra ko, wala gasakit sa kilid ko. Ayun. Kung magtulog ako sa gabi, sa umaga masakit pagising ko, anong gagawin ko to? Okay, so yung Melofar kasi, pain reliever lang yan. So, meloxicam yan. So, syempre, naaalis kasi pain reliever. But ang tanong, di ba, bumabalik din, sabi mo, sa umaga. No? So, meaning, tatakpan niya lang yung sakit. Kung likod ang sumasakit kasi sa iyo, kailangan kitang ma-check up. Ang sumasakit kasi ang likod, sa lungs yan, no? And sabi ko nga sa iyo, baka may walking pneumonia, walang ubo, walang sipon kasi yan. So, maaagapan naman yan at treatable. Habang ngayon ay free check up tayo, magpalista ka para ma-auscultate ko ang likod ninyo para magamot kung meron kang walking pneumonia. No? Kasi minsan maraming klase ng masakit ang likod, akala ng pasyente, pahihilot, naalis naman pero after 1 or 2 days babalik. Kasi hindi naman talaga sa muscle yung cause ng pain, kung hindi galing sa baga, sa loob. So, inaagapan yan kasi nakamamatay ang pulmonya, hindi siya biro. No? Pagka malala na kasi, it's too late, ay hindi na humagagamot, no? Yan, sumasakit pa lang, magpalista ka na ng check-up, no? Habang free check-up tayo para maiayos ka namin, no? So, walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo po'y magpapa-check-up. So, Unit 1101, Klinika Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. So, kailangan lamang magpalista kayo. Ay yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan kung kayo ay may walking pneumonia. And also, sabayan niyo na ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program para makita pa kung meron pa kayong ibang sakit na wala pa kayong simptomas. No? Detoxification and blood cleansing program, yan kadalasan ang root cause ng halos lahat ng sakit. So, samantalahin niyo na bukas pa po ang aming free check-up. Siyempre kasabay na doon mayroon pa kayong free urine and sugar testing. Anytime po pwede na namin itong i-close. So, mag-grab na kayo ng opportunity. Una-unahan na lamang po, no? And yung atin pong detox protocol by 2+1, yung atin pong anti-aging protocol, 5+1. So, prepaid kayo ng 5, pang-6 po, libre. And yung
Yung atin pong IV laser na discounted. So, ang high dose vitamin C po, close na po. And, ayan, wag niyo hong paghalu-haluin yung anti-aging protocol at anti-aging soap. Magkaiba po yung sabon at yung injectable, no? So, yung injectable ho, pampabata, pampakinis, pampalakas, no? So, 5+1 po yan. And IV laser ho, yung red light ho, to improve yung daloy ng dugo ninyo. Yung blue light ho, pangmatay ng mikrobyo at mga bukol. At yung green light for immune system and oxygenation, no? So, ayan po. So, yung atin pong IV anti-aging, IV whitening soap, available po sa Shopee. Yung mga hindi marunong mag-order sa Shopee, kindly send us yung name, address, and cellphone number. Kami ho mag-o-order sa Shopee for you. But be responsible enough to pay and receive your parcel. And naka 5+1 po ang ating soap, no? Bili ho kayo ng 5, may libre ho kayong isa. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin yung katotohanan. Salamat po.